Guys, Assalamualaikum. Today's Friday. Alhamdulillah, mabiyayang araw. Punta kami ng chalet. Mashallah. Alhamdulillah. Relax, relax, relax naman, unwind. After week ng mahabang trabaho. Pahinga naman inshallah. Kita-kita tayo inshallah. Marami dito, marami dito. Yeah, but I do not want. Dito na yung chalet. Oh. Bismillah. Ito yung swimming pool. So, sa bandang ito, dito yung malalim. Doon naman yung babaw sa dulo. It's blazing for it. Okay, bismillah, alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terus tayo pasalamat palagi at palagi sa Allah subhanahu wa ta'ala sa mga ganitong pagkakataon. Ngayon ay kasama natin ang ating mga pamilya. Ito isang malaking, magandang pagkakataon. Nagkaroon tayo ng pagbabandi, lalong-lalo na yung sa ating mga asawa, sa kanilang nating mga asawa na sila rin ang naging utak, at sila naging engineer at architect, o baliktad, naging architect na naging engineer para matuloy lamang ito mga prinsesyo. Maraming salamat sa inyo, no? Ang ating outing, no? Alhamdulillah. At hindi magiging talaga, unlimited ka, pati yung pagkain, busog na busog tayo, alhamdulillah, masarap talaga yung luto nila. So anyway, bago tayo natuloy, ay magkakaroon tayo ng lecture. Ito yung kukumpleto sa ating magandang naging outing, no? Magkaroon tayo ng pakinabang para sa ating pananampalataya. At bago tayo mag-umpisa, pakinggan muna natin ang ating kapatid sa kanyang pagbasa ng Quran, insyaAllah ta'ala. فليتفضل وبرادر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. Ngayon naman, ay maririnig naman natin ang, siyempre, ang presidente ng UBK. Hindi mabubuo ang ating programa kapag hindi nagsasalita ang ating presidente siya na pagkatapos ng answer. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ito lang pamilya ito dapat pumunta sila para sa alam natin na ako nalungkot talaga sa pagkakas. Wala sila yung mga brother natin ng mga asawa. So, inshallah sa sulit ng mga pagkakataon at bigyan natin ng oras ay sumusikap sa bawat isa sa ating pamilya, sa
kay sis na Jackie, at sa buong pamilya natin, alhamdulillah. Rahman. So, ito yung mga biyaya ng Allah Subhanahu wa Ta'ala na hindi natin sukat akalain na pinagkaloob ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ito ay isang amana na ibinigay ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa atin na sana ay sikapin natin ang sarili na mabigyan natin ng tamang pagsisikap lalo na sa ating pananampalatayang Islam, lalo na sa pagbasa ng Quran, pagsama-sama natin. Isipin natin yung pagiging Muslim natin. Kasi isipin din natin yung pakikitungo natin. Halimbawa sa sala, naisalooban natin ng tama yung pagdarasal natin. Yung mga pamamaraan ng pagdarasal natin, naisalooban natin. Halimbawa sa magkakaibigan, naisa sa katuparan ba natin yung tamang pagkitungo sa ating kaibigan. Halimbawa sa pag-asawa, naibibigay ba natin ang tamang pakikitungo sa ating asawa o sa mag-asawa. Yun yung isipin natin. Hindi yung isipin lang natin yung sapat na, Muslim na ako, nagsasala na ako, nagbabasa na ako ng Quran. Alhamdulillah, malaking bagay. Pero isipin din natin yung sa pamagitan natin. Kasi hindi tayo mabubuhay dito sa mundo kung hindi sa pamagitan na ibinigay ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mayroon tayong mga kaibigan, mayroon tayong mga katwa. Sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa banal ng Quran bilang paalala sa ating lahat. Sabi niya, وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا. Kabilang sa kanyang mga tanda. Ang tinutukoy din niya, kanyang sarili, ang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kabilang sa kanyang mga tanda, أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ, na nilikha niya para sa inyo mula sa inyong mga sarili. Azwaja, ang mga asawa. Ang inyong mga asawa. Naka-address ito sa mga kalalakihan. Litaskunu ilayha. Upang kayo ay mapanatag, magkaroon ng kapanatagan sa kanila. Sakina, kapanatagan sa kanila. Sa inyong mga asawa. Sa mga mag-asawa. وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ, ito na, para sa lahat. وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. At ginawa ng Allah sa pagitan ninyo, ibig sabihin, pagitan ninyong mag-asawa, mawadda wa rahmah. Dalawang bagay, mawadda wa rahmah. Ang pagmamahal at saka awa. Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nag-asawa pa siya ng marami dahil lang sa pagmamahal, hindi. Namumuna yung awa. Kasi halos lahat, isa lang yung napangasawa niya na dalaga, halos lahat ng pangasawa niya yung mga balon. Kasi nandun yung awa. Nandun yung awa. Okay. Ang pagmamahal, minsan madagdagan, minsan mababawasan. Minsan mawawala, akala mo hindi mo na mahal. Minsan naman, bumabalik din. Natututunan. Okay? Pero itong awa, pag nasa puso ng bawat mag-asawa, yung awa, kung makagawa ang ating asawa, lalaki man o babae, nang sabihin natin na gawain hindi maganda, hindi mainam, o kaya ay mayroong kahihiyan, ay tatakpan natin. Kung ipinag-utos na tatakpan natin yung ating kapatiran, brotherhood o sisterhood, mas lalo dito, mas matindi sa mag-asawa. Pagmamahal. Kasi hindi na kita mahal. Hindi ko na siya mahal. Hindi lamang pagmamahal. Kung ang pagmamahal lang ang ibinigay ng Allah para sa pagitan ng mag-asawa, wala nang mag-successful na pamilya. Lahat ay wasak. Ano bang karapatan namin isip na kami ay isang babae? Hindi, ito ay isang tanong para sa ating lahat. Lalaki na hindi nagpaalam sa Babae. So, una-una, ang pag-asawa, mayroong mga provision, mayroong mga haligi. Ipinag-utos ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ang mabuting pakikitungo. Sabi ng Allah, وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ.
pakitunguhan niyo sila, ang inyong mga asawa at mga babae, lumaw ng kabutihan, lahat na ng bagay na lang natin ang mabuti, pakitunguhan sila. Kabilang sa, sabi ng mga ulama, kabilang sa mabuting pakikitungo sa kanila, ay yung pwede mong sabihin sa kanila, yung halimbawa, mag-asawa ka, sasabihin sa kanila na mag-asawa ka, hindi naman sa paghihingi ka ng permission na kailangan may permission ka. May ano kasi sa Pilipinas na bagong ano nila na kailangan yung lalaki, may perma tayo na pumapayag na mag-asawa yung asawa niya. Sa totoo lang, sabi natin ng katotohanan na hindi kasama sa kondisyon na kailangan na pumirma ang babae. Kung ginawa man yan ay gawain niya ng tao, batas ng tao, pero ang batas ng Allah, batas sa Islam, ay hindi kasama yan ang kondisyon na akwad. So, pero yung lalaki, isa sa mainam na magandang katangian ng lalaki, ay sabihin niya sa asawa niya para makita niya yung reaction ng asawa niya. At yung ipalang sa asawa mo na mag-asawa ka, okay, yung magandang asal. Pero kung nakikita mo na mas makakabuti na hindi mo na ipaalam, kasi pag ipaalam mo ay magkakaroon pa ng iskandalo, magkakaroon ng problema, matinig man. Kung matinig ang lalaki, mas matinig. Mas matinig ang babae, grabe talaga, mas matinig. Pagdating sa tuwaya, matinig talaga ang babae. Matalino sila pagdating sa tuwaya. Kung magkataon man ang nakikita ng lalaki ay hindi na niya ipapaalam sa asawa niya, as long as na naibibigay naman niya lahat ng karapatan ng kanyang asawa bilang asawa, no? Mabuting pakikitungo ay hindi naman yun kaparusahan sa lalaki kasi wala sa kondisyon ng pag-asawa ng lalaki na kailangan magpaalam sa babae, sa asawa mo. Wala yun sa kondisyon. Islam is my deen. Islam is my way. I believe in Allah, in Muhammad. I believe in Allah, in Muhammad. Amantu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wal qadari khairihi wa sharrihi min Allah wal qadari khairihi wa sharrihi min Allah.